Sabi po ni J.J. Suarez, criticize niya si Vice President Sara Duterte dahil for her supposed lack of immaturity. Bakit po sila gigil na gigil kay BP Sara? Kasi nasisira po sa tema nila, sa tema ng Pangulo at ni Tambalos. Yung mga nagkukunwaring kami ang tunay na oposisyon, sabay pumupuri sa gobyerno ni Marcos. Pati nga po yung magastos na SONA, hindi nila binabanatan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi po ni J.J. Suarez, criticize niya si Vice President Sara Duterte dahil for her supposed lack of immaturity. Immature daw po si BP Sara Duterte. This after the Vice President announced that she would be escaping the State of the Nation address SONA this coming July 22 at Batasan, Pampanga. Ayan. She joked that she won't attend because she's survivor of SONA. Ang kanyang pahayag ay kita ng kakulangan ng maturity na dapat ay taglay niya bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Often, the BP statements are not what we expected from someone holding the second highest office in land. It raises a critical question. What are the implications of such a statement for the safety and unity of our government leaders? Yun yung problema, no? Iisa lang atake kay BP Sara, no? Iisa po yung atake nila na dahil sa mga sinasabi ni BP Sara, nawawala po yung unity. Ayan, no? Yan, no? Implications of such a statement for the safety and unity of our government. Lagi po kasi unity. Bakit po sila gigil na gigil kay BP Sara? Kasi nasisira po sa tema nila, sa tema ng Pangulo at ni Tambalos na unity. Na itong gobyernong ito ay nagsusulong na unity. Paano nyo maisusulong yung unity kung mismong yung ka-unity nyo dati ay tinablan ninyo? No? Kino-question mo yung pagiging yung ginagawa ni BP Sara, samantalang hindi nyo kinwestiyon, sinasabi nyo, napaka-immature niya. Second highest official siya. Yun na nga eh. Dapat kinilala nyo yung second highest official niya. Pero magsatotohanan lang po tayo, no? Magtotohanan lang po tayo. Yan po, nagjo-joke pa lang po si BP Sara. Apektado na kayong lahat. Di ba? Alam niyo yung joke eh. Nuulit-ulit niya yan. Joke lang yan. Lahat nagsasabi. Joke yan. Pero apektado kayo lahat. Ngayon, kung apektado na kayo sa joke, joke pa lang. Ano kayang mangyayari sa buhay ninyo? Ano kayang mangyayari sa mga puso nyo pag sineryoso na ni BP Sara yung pagiging leader ng oposisyon? Kasi nagjo-joke pa lang eh. Halos magkandamatay na kayo sa galit eh. Di ba? Alam po ninyo, kayo, eto na yung epekto ng mga panalangin nyo. Kasi mahirap yung nananalangin kayo, no, na hindi nyo beyond. No? Ang gusto nyo lang, dati lahat kayo, yung mga bumabanat kay BP Sara ngayon, dati lahat kayo, nagsasabi na mag-resign na siya as DepEd. Total, ayaw niya makisama sa Pangulo. Ay, hindi nga eh. Nakikisama nga si BP Sara, kasama siya ng Pangulo eh. Pinagre-resign nyo. Alam nyo kung anong katwiran nyo? Sabi nyo, mag-resign na siya kasi yung pamilya niya, kung ano-ano sinasabi kay Pangulong Marcos. O eto po yung epekto ng pagre-resign ni BP Sara. Yan yung kasabihan na huwag kayong manalangin, baka magkatotoo. Ayan, nagkatotoo na. No? Pinagre-resign nyo si BP Sara as DepEd Secretary. Nung nag-resign, siyempre, aatake na yan.
Di ba? Aatake na siya. O, napagbigyan kayo, nag-resign. Hindi nyo kinakaya ngayon. Imaginein po ninyo, biro pa lang yan. Paano kung seseryosohin na ni BP Sara yung kanyang pagiging leader ng oposisyon? Alam niyo po ba ang panawagan ng mga oposisyon ngayon? Maliban sa mga nagkukunwaring oposisyon? Yung kukonting dilawan at kakamping? O, yung mga nagkukunwaring, kami ang tunay na oposisyon, sabay pumupuri sa gobyerno ni Marcos. Pati nga po yung magastos na SONA, hindi nila binabanatan. Lahat po nung panahon, si De Lima, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, no? Kayong oposisyon, kailan nyo huling binanatan si Marcos? Okay. Be careful what you wish for. No? Be careful what you wish for. Pinanalangin ninyo na matanggal na si BP Sara. Nung natanggal na, nagbibiro pa lang. Nung natanggal na, nagsabi pa lang natatakbo mga Duterte. Pero may sinasabi po sila eh. Ang sinasabi nila, ang ginagawa daw na to ni BP Sara, ang ginagawa raw ni BP Sara na to ay isang ano natin basahin natin. Pasensya na kayo sa TikTok. Oy, Jojo Likayan, thank you very much sa 10 Canadian dollars na pangkape. Sabi po nito, ni anak ng pating, kapal ng mukha, having no power, no cabinet position, no ability to make herself useful. So this is what she does. Create drama to be relevant. Tignan nyo. Sabi kayo na sabi na irrelevant. Irrelevant po ba yan? Kada salita, natataranta kayo. Huling sinabi ni BP Sara, tatakbo yung 3 Duterte. Puta, nagiba kayo lahat. Bigla kayong ng dynasty, dapat hindi yan, dynasty. Nakalimutan ninyo, bumibira kayo sa dynasty ng Duterte. Natakot kayo no tumakbo yung 3 Duterte sa Senado. Samantalang, yung sinusuportahan yung Marcos, gobernador yung anak ni, yung isa, presidente. Yung kapatid, senador. Yung anak ng kapatid, gobernador. Yung pinsan, congressman. Yung asawa ng pinsan, congressman din. Yung isa pang pinsan, mayor. O meron pa palang pinsan pa rin na gobernador. Ano ba si Michael Kiyon? Mayor ba si Michael Kiyon? O napakarami nyo? Tapos ang akusahan nila ng dynasty yung mga Duterte. Hindi nila nakikita. 3 lang yung tatakbo Kabado sila. O pangalawang sinabi ni BP Sara ngayon. Alam ng lahat na nagbibiro, ngumingiti si BP Sara pero hindi siya atin. Sakit na sakit kayo sa hindi atin. Kasi paano nyo sasabihin sa SONA, ni Pangulong Marcos na magkaisa tayong mga Pilipino para umunlad, ibangon natin ang bayan. Kung mismong yung kasama niya sa unit team na sinaksak nila sa likod at pinagre-resign nila ay nag-resign at hindi sasama. Di ba? Pagmamalaki niya pa sana yan, di ba? O, narito si BP Sara. Kahit ang kanyang mga pamilya ay wala rito. Hindi po nila magagamit yung salitang unity dahil magmumukha silang tanga. Yun lang yung kampanya nila hanggang ngayon, unity. Okay. Ito po, no? Hindi po kayo totoo ba to? Sinabi nyo na nagdadrama lang daw si BP Sara para maging relevant. Hindi po kinakailangan. Yun nga pong katakataka kay BP Sara Wala pong ka-effort. No? Walang ka-effort. May nagtanong lang, atin ka ba? Hindi. I designate myself. 2 sentence lang po ang sinabi ni BP Sara. Wala po siyang press conference. Wala po siyang pahayag. Hindi po siya namimigay ng bilyong-bilyong ayuda. Wala po siyang mga gimmick na mga hukay-hukay na groundbreaking. Wala po.
Salita lang. Yan bang irrelevant? Yan ba sa tingin nyo irrelevant? Ang irrelevant, meron po nagpapa-interview kunwari ngayon na tungkol sa kanyang asawa, merong nagti-TikTok ngayon na leader daw ng oposisyon na kumakanta. Ay, may mga pipirmahan pa ako eh. Pakakantahin nyo naman ako tapos kumanta. Oh. Yun ang mga irrelevant. Ginagawa kahit ano. O si Lenny, nagpapa-relevant. Ano sinabi nung kampo ni Lenny? Si BP Lenny, kahit na hindi niya kagud si Duterte, umaati na sona. Di ba? Yun ang mga irrelevant, wala pa rin pumapansin, nagpapapansin. Kumakanta pa si Risa Ontiveros, wala rin pumansin. Si Kiko Pangilinan, nagpapatawa, wala rin pumapansin. Si Shell Jokno, hindi ko alam kung ano ginagawa ni Shell Jokno. Ikot ng ikot, salita ng salita, wala rin pumapansin. Yun po ang mga irrelevant. Si Trillanes, mayat mayang kinocover ng media, wala pa rin. Si BP Sara, minsan lang nagsalita, yun yung sasabihin yung irrelevant. Thank you very much. Kay Road Trip at iba pa na nagbigay ng 15 AED.